Hello, everyone. For today, this will be my last recorded discussion for the endocrine system. So, for our topic for today is we have the hormone that is being secreted at the intermediate pituitary gland, or what we call as the pars intermedia, as well as the other endocrine glands, like for example, the pancreatic islets, the thyroid gland, as well as the parathyroid gland, and the gonads at saka yung pineal gland. Okay? So, let's start with the melanocyte stimulating hormone or the MSH, which is secreted by the pars intermedia of the pituitary gland. So, isa ito sa mga hormones na merong certain role when it comes to pigmentation. Okay? So, pag sinabi natin na pigmentation, when it comes to us as people or person, in terms of the pigmentation, that is the color of our skin. However, when it comes to the pigmentation in our farm animals, that is about the color of the skin as well as their fur. Okay, the fur, the color of their wool. Okay, the color of the feathers when it comes to our poultry animals. Okay, so first na dito pala, etong parang kulay blue dito, eto yung tinatawag natin na intermediate na pituitary. Now, here are some of the functions when it comes to the MSH. So first one, the MSH stimulates the production of melanin. So as what I've said, that is the pigment responsible for coloration. So there are two types here of the melanin. We have the eumelanin at saka yung pheomelanin. So when it comes to the eumelanin, this gives the black or brown coloration. Okay, that is about the eumelanin. However, when it comes to the pheomelanin, that gives naman yung color ng skin natin or yung wool or even the feathers of the animals to being red or yellow yung mismong tone ng kanilang color. Okay? So yun lang. So when it comes to brown or black, that is because of the eumelanin. However, when it comes to the red or yellow tones, that is because of the pheomelanin. Okay? So yung balance or yung ratio ng dalawang melanin na to will sila yung parang nagde-determine kung gaano ka-dark or ka-light yung pigmentation ng isang animal. Okay? Ngayon, pagdating sa regulation of skin color, meron ding ginagawa si melanin dito. Sa maraming species ng farm animals, like for example, our ruminants, okay, the MSH can influence here yung intensity at saka distribution ng pigmentation. So, ibig sabihin, pwede nitong gawing darker o lighter yung skin depende sa genetics ng hayop at sa environmental conditions. So, ano yung environmental conditions? So, example, there is a sunlight exposure or temperature. Kaya mapapansin natin, there are animals na medyo nangingitim sila kapag they are under the sun. Okay? Kapag lagi silang nasa araw. Dahil tumataas yung melanin production, that is to serve as a protection sa ultraviolet na radiation. Ganun lang din naman when it comes sa tao. Okay? So, aside from that one, here, MSH also affects yung hair at saka feather color. So sa mga animals natin, like for example, our ruminants, yung poultry animals natin, okay, yung change or yung pagbabago ng MSH levels ay pwedeng magresulta sa variation ng kulay ng fur or yung balahibo. Okay? So halimbawa, kapag tumaas ang secretion ng MSH, so there is a possibility na magdarken ang coat color. So which sometimes helps in camouflage or yung tinatawag natin na heat absorption. So on the other hand, kapag mababa naman ang MSH, mas nagiging light colored ang coat or even yung feathers.
Okay, so that is here our feather color. Now, another interesting point when it comes to the MSH is that MSH helps animals to adapt sa environmental conditions. So, sa mga areas na may matinding sikat ng araw, mas maraming melanin ang nade-develop. Okay? Para maprotektahan yung skin laban sa UV rays. Okay? So, kapag naman sa mga nasa um, malalamig na areas, okay, digijagis snow, kung mga areas or regions, mas lesser or mas kaunti yung melanin production kaya mas mapuputi or light colored yung mga animals natin. So which also helps them blend into that specific na environment. Ganon din naman sa tao. So yung ginawa ko noon na example that the people who reside in South Africa, okay? So medyo mas darker yung color nila is because of the weather or temperature from that area. Then yung mga nasa America naman, then medyo mas maputi sila is because of the um, weather also. Okay? And lastly, meron din tayo, MSH can respond to stress. So kapag nasa stressful condition yung mga animals natin, there is a possibility na tumaas yung MSH secretion. Okay? Which also affects here yung pigmentation. So in some studies, ginagamit itong indicator ng stress level sa ilang species dahil nagkakaroon ng parang subtle na pigmentation changes kapag tumataas ang hormone na ito. Okay? So, that is the MSH. Now, so this is the process for the melanogenesis. Okay? So kapag ang balat natin ay na-expose sa ultraviolet radiation, okay, nagtitrigger ito ng isang defense mechanism sa skin cells para maprotektahan ang DNA. So ang process na ito, this is what we call as the melanogenesis or simply yung production ng melanin. Okay? So yung as what I've said kanina, that is the pigment responsible for the color of our skin, the color of our hairs, or even the color of our eyes. Okay? So, ang unang nangyayari dito, kapag na-expose yung animal, okay? Kapag na-expose yung animal sa sunlight, okay, sa sun, okay? So, meron tayo yung DNA damage. Okay, magkakaroon ng DNA damage sa mga keratinocytes. Okay, sa mga keratinocytes. Wherein ito yung pinaka-common na cell sa epidermis dito sa part na to. Now, kapag nagkaroon ng damage, nag-a-activate ngayon ang TP53 pathway. So ano ang TP53 pathway? So this is an important na cellular stress response system ng katawan. Okay? So parang ito yung paraan ng cell, okay, yung cell ng katawan natin under our skin para makilala or para ma-notify na merong damage na kailangang ayusin or protektahan. So, because of that specific na activation ng TP53 pathway, so there is now the start of the production of the alpha melanocyte stimulating hormone. Okay? So, ang hormone na ito, this is being secreted ng mga keratinocytes at they serve as a signal papunta ngayon dito sa melanocytes. Okay? So siya yung nagiging pigment producing cell, yung mga melanocytes dito. Now, ngayon, ang alpha MSH na to, kumakabit ito sa receptor na melanocortin 1. Okay? Yung melanocortin 1 receptor or the MC1R na nasa surface ng melanocytes.
So kapag na-activate ang receptor na MC1R, tumataas ngayon ang level ng CAMP or the cyclic adenosine monophosphate sa loob ng cell. So itong CAMP na to, as what I've said in my previous discussions, parang signal messenger isuna na nag-a-activate naman sa protein kinase A or yung PKA. So ang PKA naman, siya yung nagpapa-activate ngayon sa CREB. Okay? Ang CREB, that is one transcription factor na kayang mag-switch on. Okay, kaya niyang mag-switch on ng mga genes. So dito pumapasok ngayon yung MITF. Okay? Or the microphthalmia associated transcription factor. Okay? So sa tulong ng CREB, ang MITF ay na-activate ngayon at nagsisimula ngayong i-regulate ang mga genes na may kinalaman sa melanin synthesis. So, kabilang dito, yung mga genes na meron tayo the TYR o the tyrosinase. Okay? So, this is an enzyme na responsible sa first step ng melanin production. The TRP1, okay, or the tyrosinase related protein 1. So tumutulong din ito sa pigment synthesis as well as the DCT or the dopachrome tautomerase. Okay? Siya yung nagko-contribute sa pag-produce ngayon ng eumelanin, yung DCT. And then we have the PMEL or the premelanosome protein involved naman sa formation ng melanosomes, yung mga organelles na nag-iimbak ng melanin. Okay? So pagkatapos ma-produce ang melanin sa melanosomes, okay, eto na, number 4 na to. Dinedeliver ngayon ito mula sa melanocytes papunta sa mga keratinocytes. So ang mga melanin granules na ito, pumupunta sila. Okay? Pumupunta ngayon sila sa ibabaw ng cell nucleus para magsilbing shield ng UV. Okay? Ng UV rays. So parang sila yung sumisipsip and at the same time nagdi-dissipate ng UV radiation. Kaya kung mapapansin ninyo, habang tumatagal yung exposure natin sa sunlight or sa sun mismo, mas nagiging tan yung skin natin. Ibig sabihin, mas marami ng melanin na napoproduce para maprotektahan yung cells laban sa sun damage. So, that is a quick and that is a brief and quick na process on how melanogenesis is happening to our skin. So from the UV exposure, merong DNA damage, and then merong mga activation dito until na mapunta from the melanocyte, mapunta sa keratinocyte para mag-shield ng UV light. Okay? So that is for the melanogenesis or the melanocyte stimulating hormone. Now, although I have already discussed this one, when it comes to the thyroid gland hormones, meron tayo the thyroxine as well as the triiodothyronine. I have a brief discussion when it comes to this one from I think from the first or second na recorded discussion. Okay? So, etong mga T4 tsaka T3 hormones na to, more on metabolism ito. More on metabolism, growth, and development yung ginagawa nila. Okay? So as what I've said from my previous discussion, when it comes to the T4, ito yung major form na nare-release ng thyroid gland. Pero hindi pa siya ganun ka-active. Okay? Yung triiodothyronine or the T3, ito naman yung sinabi ko noon na biologically active form. So ibig sabihin, ito talaga ang kumikilos sa mga target cells. Okay? So as what I've said, again, from my previous discussion, ang T4 ay kino-convert pa into T3 inside the tissues bago ito maging fully functional. Okay? So first one,
na function, medyo brief na lang yung discussion ko dito kasi I have already discussed this one naman na. Sa metabolism regulation, so pag-regulate ng metabolism, so kapag mataas yung level ng T3 tsaka T4, bumibilis yung metabolic rate ng katawan natin. So mas mabilis yung paggamit ng energy, yung paggamit ng oxygen, paggamit ng nutrients, ganon. So that is kapag mataas. So pero kapag mababa naman, bumabagal yung metabolism. Nagiging sluggish yung animal at bumababa din yung energy level. Okay? So, ibig sabihin, when it comes to the T4 and T3, sila yung nagko-control ng speed ng ating metabolic engine. Okay? Now, growth and development. So, papaano naman to? This is essential when it comes to the growth, normal na growth, tsaka tissue development, especially sa mga young animals natin. So like for example, in our young animals, tumutulong itong mga hormones na ito on the bone growth, okay, yung muscle development, yung maturation ng nervous system, ganon. So, kapag mababa yung T4 tsaka T3 ng katawan natin, so yun, naging stunted. Okay? There is an stunted growth or developmental delays yung mga young animals natin. Now, reproduction. Eto, meron silang indirect na influence sa mga hormones ng gonads. Okay, yung mga ovaries tsaka testes. Kaya kapag may imbalance sa thyroid hormones, pwedeng maapektuhan yung fertility, yung estrous cycle sa mga babae, or even yung spermatogenesis sa mga lalaki. Then another one, thermoregulation, maintenance of the body temperature. So since yung hormones na to could increase yung metabolic rate, so they can also enhance yung heat production sa body. Kaya kapag mataas yung thyroid activity, mas mainit yung katawan ng hayop. That is also the same for us na tao. Pero kapag mababa naman, then mas alisto nga malamin. Okay, DJ animal. Immune function, are eto, regulation lang ng activity ng mga immune cells tsaka maintenance ng balance na immune response. So, kapag sobrang baba o sobrang taas yung thyroid hormone levels, pwedeng humina or ma-overstimulate yung immune system ng animals natin. Sa mga birds naman, tsaka mammals, important din etong mga hormones na to. So, etong mga hormones na to yung nagtitrigger ng molting sa mga poultry natin. Okay? At saka nagre-regulate ng hair coat condition sa mga mammals. So, kapag merong deficiency sa dalawa na hormones na to, if you would observe, medyo thin, okay, medyo manipis, or even uneven um yung mismong feathers or yung balahibo ng mga animals natin. And then last one, feeding behavior and nutrient utilization. So dahil control nila yung metabolism, so naapektuhan din kung gaano karaming pagkain ang kailangan ng hayop, okay? And how they will use, okay? How they will use yung katawan nila when it comes to the nutrients. So kapag mataas yung thyroid activity, tumataas din yung appetite dahil mas mabilis ma-burn yung energy. Then kapag medyo mababa naman, bumabagal naman yung digestion at nutrient absorption. Okay? Now, meron tayo dito na common na problem when it comes to the thyroid function. This is also the same sa tao.
na meron ding problems or marami yung mga tao na nagkakaroon ng problems when it comes to the thyroid function. So meron tayong dalawa dito, the hypothyroidism tsaka yung hyperthyroidism. Okay? So kapag sinabi natin na okay, hypothyroidism, meaning underactivity ng thyroid gland. Ibig sabihin, mababa yung level ng T3 tsaka T4 sa katawan ng hayop. So kapag mababa ang thyroid hormones, so syempre, bumabagal din yung metabolism. So isa sa mga pinaka-common na signs is ito, yung decrease na metabolic rate. So dahil mabagal ang metabolism, madalas nagiging sluggish or nagiging matamlay yung mga animals natin. Parang kanayon da nga nabanbanog or like for example, na DJ kung buffalo, okay, bigbigat tay lang, ket medyo hanakayat agubran, digital talon, so medyo kas lang di kanayon nga nabanbandog, there is a possibility na underactive yung mismong hypothyroidism nila. So like for example, sa tao naman, uri kaririing mo kumapay lang tibigbigat, okay? Uri kaririing mo, so syempre mas energized ka kuma kasi gap-gapom iti rest. Okay, gap-gapom nga naturog. So dapat medyo energetic ka and active. So pero no, ma-feel mo nga kas lang tinakabanbanog kalata, then you can have or you can better have a check up to your doctor. Kasi possible na meron kang hypothyroidism. Okay? Another one, cold intolerance. So since yung thyroid hormones natin, sila yung tumutulong na mag-regulate ng body temperature. So as what I've said kanina, kapag kulang ito, hindi masyadong nakakagawa ng heat. Okay? Walang heat production na nangyayari, so mas madali, mas alalisto nga malamin di jay animal. And makikita rin natin na there is a hair coat change. So nagiging manipis or nagiging dry or nagiging dull yung mismong hair coat nila. So sa mga hayop natin, like for example sa mga pet animals natin, yung mga dogs or sa mga baka, mapapansin mong parang walang brightness or tikas lang awan kinang na DJ mismo nga coat da. Okay, so that is a possible also for hypothyroidism. Then we also have reproductive problems. This can interfere also yung reproductive hormones. So, as what I've said kanina, if there is an interference with the hormones for the gonads, then there would be a possibility that it can lead this one to irregular na estrous cycle sa mga babae or even for possible for reduced na fertility naman sa mga lalaki. Okay? Constipation is also common kasi bumabagal yung motility ng GIT natin dahil nga mabagal yung metabolic processes. Since there is a decrease in metabolic rate, then syempre constipated ka. And lastly, may cardiac at saka muscular issues din. So bumabagal din yung heart rate. Okay, humihina yung contraction ng mga muscles or minsan nagiging weak or lethargic yung mga animals natin. Okay? So that is for the hypothyroidism. Now, on the other hand, meron din tayong hyperthyroidism. So if you would observe from this one, almost the same sila pero there are instances na parang contrasting yung nangyayari sa hypo tsaka hyper. Kasi yung hypo kanina, underactive, from the word itself, hyper naman, overactive. Okay, overactivity of the thyroid gland. Ibig sabihin, medyo DJ T3 kan T4 nga na-release. So, kapag sobra naman yung thyroid hormones, so syempre, tumataas yung metabolic rate. So ang resulta, masyadong mabilis ngayon yung takbo ng katawan. So that would be
increase metabolic rate. Second one, heat intolerance. So dahil sobra yung metabolic activity, medyo mainitin yung pakiramdam ng mga animals natin. Mas madalas din silang gapot na medyo kaslang nakapudpudot iti maramramdaman da orehan da mga agurigor. Okay? Te kanayon da nga madalas da nga uminom ti danom or agsapol da iti colder nga ah, area. Okay? So makikita rin natin there is also hair coat change. Pero this time, minsan nagiging thin or uneven dahil sa mabilis din na hair turnover. So parang almost the same lang when it comes to the hypo at hyperthyroidism. Now, another sign is agitation at saka nervousness. So, agitated, hyperactive. Okay? Hyperactive, medyo magugalatin, easily startled, okay, medyo managkikigtot, or restless, DJ animal, parang laging alert, or medyo uh, nagiging nervous. Okay? Our reproductive effects, observe din to. So, same lang din sa hypothyroidism, irregular din na estrous cycle, infertility, tsaka syempre, medyo decrease din yung libido ng mga animals natin. Then gastrointestinal changes, kadalasan naman increase yung appetite pero weight loss. So parang medyo okay naman yung uh, digipan nanganda, kay mangmanganda mo ti normal, pero i-observe mo, imbes nga agwe-weight gain da, agwe-weight loss da. Kasi kahit marami silang kainin, gaputan na nga to, detoy metabolic rate na ito'y, mas alisto nga ma-burn DJ energy. Kasi sobrang taas yung metabolism. Okay? So yon sa gastrointestinal changes. And finally, cardiac issues din. Tulad ng tachycardia. Ano ni tachycardia? Letter T, A, C, H, Y. Tapos cardia. Tachycardia. Dito din napaspas iti heart rate na. Eh, no, tikas lang ko maag-BP ka or ti oximeter no tao ko medyo napaspas DJ betek DJ pusom. That is a tachycardia. Kasi mas na-overstimulate yung heart. That is just because, again, of the metabolic rate. Now, detimot, in-include ko latan, common lang nito, almost the same lang din naman to. Mga signs din ng hypo tsaka hyper sa tao. Okay, yung eto naman. So, still, low metabolic rate, so mas nagiging sluggish or mas mabagal na kumilos yung tao. So, madalas di ko nakta time medyo agreklamo tayo nga ori kaririing mo kumais kas lang tinamalmalu ka or nabanbannog ka unay. Okay? Ori awam mat iti nadagsen nga enobram. Okay? Kas lang nakabanbannog kalata. So that is hypothyroidism. And then, alisto kayong cold intolerance, madaling ginawin. Kasi nababody sa heat production iti body tayo. Weight gain. Kahit normal di jikinnan mo within the calorie level, no iti calorie level or calorie requirement mo is 1.5, okay? Or na-reach mo di 1.5 hanggang ba't nga nagbawas iti calories mo or hanunin nga nangatuha mo na lampasan di 1.5, okay? Agwe-weight gain kalata. Kasi nga, na mabagal unay, detoy metabolism mo. Okay? Dry skin and brittle hair, bumabagal din yung turnover ng skin tsaka yung buhok natin kaya nagiging dull or nagiging dry or in some instances is nohaan man nga genetics ti rason na ti aglagas iti buok tayo. Okay? Constipation, gaputa bumabagal di jay peristalsis. So that is constipation. Bradycardia. So mabagal di jay heart rate.
No tachycardia tatay, iti hyperthyroidism, no mat hypothyroidism, bradycardia. Kay nababaunay din sa heart rate mo. No, tao, tinormal is 70 to 100. No, ada ka iti below than 70, then there is a possibility for hypothyroidism. And no bradycardia, always take note na hindi lang etong mga to is only sa tao. Okay, possible din sa mga hayop to. No, di ko naktatay no bradycardia, mabagal yung heart rate mo, nababaunay din sa heart rate mo. So, connected isuna iti blood pressure. So, medyo low blood kamot no ka no at the bradycardia. Then, sluggishness and fatigue. So, madalas antukin to. Or, DJ, medyo kakapsot. Or, DJ, makunkuna nga foggy. Okay, foggy. Or tinatawag din natin ito as mental slowness. Like for example, ada ka sarsarita mga classmate mo, tapos DJ, tas lang ti agmalmal lang nga ori ka nakabaybay ka nga agsasaon, nakasarsaritam isuna, tapos medyo parang hanalat na magets DJ ibagbagam. So there is a possibility na yung tinatawag natin na foggy or mental slowness. Okay? So possible din na correlated ito sa hypothyroidism. Reproductive problems. So sa mga female natin to, irregular yung menstruation as what I've said kanina or yung amenorrhea. Ano di amenorrhea? That is awan iti reglayo. So sa mga lalaki naman, medyo bumababa yung libido mo. So even like for example, as what I've said in my previous discussions noon, na sa mga lalaki mataas yung libido natin kapag morning. Okay, like sa madaling araw. No, kasi ay nga awan ti ma-feel mo nga libido or you are not stimulated, then possible also that there is a reproductive problem and that can be correlated sa hypothyroidism. Then, eto, ang pinaka-common goiter. So, kapag kulang sa iodine, kay dumakkel DJ thyroid gland ito'y isang nga goiter kasi DJ thyroid gland tayo adato'y located ito ayan iti neck portion. Iso dumakkel DJ no ka. Api nga kailangan nga dumakkel, api nga ada goiter nga makun ko na ito'y. That is a way of the body para mag-compensate. Okay? So sa mga severe cases, pwedeng magkaroon yung tinatawag natin na mixed edema. Okay? Kung saan mas namamagana yung skin tsaka tissues dahil sa fluid retention. Okay? Ang kadalasan dito when it comes to the mixed edema, tipa kita antay detoy iji rupa or ijay legs. DJ lang. DJ ti possible nga pakita antay detoy. So no ada makita yung aslang ti medyo agmagmaga iti rupa na kay hamang a dry skin hamang atikas lang kwa. Tay talaga nga I will show you a picture later an. So that is a mixed edema. Now, in terms of the hyperthyroidism, ang pinaka-common na cause nito is yung tinatawag natin na Graves' disease. Okay? Dito yung Graves' disease, autoimmune disorder detoy. So same lang din sa mga animals, increased metabolic rate. Okay, mabilis DJ, alis na DJ metabolism mo, isong nga kanayin kang mabisin. Okay? Pero di yung hard ko naktatay, oray kanayin kang mabisin, um, agkot tong kalata. And then heat intolerance, palpitations and tachycardia, di tayon, anxiety and nervousness, kanayon ka nga agner-nervyos, okay, or irritable ka kanayon, or haan ka nga mapakali, that is also a possibility for hyperthyroidism. Tremors, DJ kas lang panagtagtagargar ti ima tayo kasi overstimulated ti nervous system. Then insomnia, medyo marigatan ka nga maturog, medyo marigatan ka nga makaturog kasi sobra ti alertness mo. Kay diarrhea dahil bumibilis din yung motility ng GIT natin. And then hair and skin changes, I have already discussed that one. The goiter, pwede ring lumaki yung thyroid gland, pero this time dahil na sa overstimulation. Okay? And then, ang pinaka-common naman is yung exophthalmos. So, dito yung no exophthalmos, medyo dumakkel or one,
te lumubo di jay or nakaumbok di jay mata. So, parang ito yung isang hallmark natin when it comes to the Graves' disease. So, ito yung example. Awan ngamin makitak iti awan makitak namin iti farm animals. So, ito yung example sa mga pet animals when it comes to the mixed edema. Detoy. Or natao mod kastoy. No, da makita yung kastoy. So, dijay, possible. Di tawag ti detoy is elephantiasis pretibial mixed edema with Graves' disease. Okay? Detoy exophthalmos kastoy tilangana. Okay, kasit langana ti tao. Pero adamot iti animals. Ada iti animals. Observe deto iti cattle. Makita tayo pa deto iti cattle. Exophthalmos. Tigas lang dumakkel di jay matada. It's not about gapoti genetics kasi ada damat iti tao nga talaga nga kastoy. Pero no normal mo talaga kumaidi tapos nagkaroon di kastoy then possible for exophthalmos. So ganito yung mangyayari. Okay? So, we proceed with the other endocrine glands. So, meron pa tayong 5 dito. The parathyroid, pancreas, ovaries, testes, tsaka yung pineal gland. So, let's try to have the parathyroid glands, one of the other endocrine glands. So, kadalasan kasi kapag naririnig natin yung thyroid, ang palagi nating iniisip is metabolism. Pero sa likod or minsan nasa paligid lang ng thyroid, meron pang maliliit na mga glandules, kay mga glandula na equally important din. Okay, kasi this is the thyroid gland, pero ada nababasit ito eh. Okay, ito yung mga tinatawag natin na parathyroid glands. Okay, maliliit lang sila, halos parang no in reality, kas lang kwa lang, DJ may isang butil iti palay. Okay? Now, no, in terms of the thyroid, metabolism, detimod, it's more on the calcium balance, tiyobobraan ni parathyroid. Okay? In our domestic animals, actually, they have 2 pairs of the parathyroid. So, 4 lahat. So, tigdudwa. Pero depende pa rin naman sa species. Okay? Madalas, isang pares lang ito na nasa labas ng thyroid gland. Kaya, eto, meron tayong tinatawag na external parathyroid gland. Yung isa naman, nakabaon ito inside the thyroid tissue. Kaya tinatawag din naman natin as the internal parathyroid. Okay? Interesting sa mga monogastric natin, lalong-lalo na sa mga baboy, wala talagang visible na internal parathyroid gland. It's only this one. Okay? So, yun yung fact when it comes to the parathyroid. Now, kung titignan natin under the microscope, there are 2 types of cells na nasa loob ng parathyroid. Meron tayong tinatawag na chief cell at saka yung oxyphil cell. Ang chief cells, importante ito, mas important when it comes to the oxyphil cell kasi sila yung gumagawa ng parathyroid hormone or yung parathormone. Okay? Siya yung mismong hormone na responsible in the regulation of calcium at saka phosphate balance sa bloodstream natin. Ang oxyphil cells naman, mas malalaki sila, okay? Mas malalaki sila at saka medyo rare isod nga makita. Nakikita lang natin sila sa ilang species. Like for example, sa horses, sa cattle, and even tayo ng mga tao. Okay? Now, as of this day, hanggang ngayon, hindi pa talaga klaro yung pinaka-function nila. Pero na-observe ng other researchers na lumalabas lang sila kapag tumatanda na yung mga animals natin or tumatanda na tayo. Kaya parang ang sinasabi ng mga experts natin dito, eto yung mga tinatawag natin na aging or yung mga senescent na chief cells. Okay? Kasi rumwar na laong no ag adult DJ animalin.
Now, meron tayo dito for the parathyroid. As what they have discussed here last time, ang PTH natin is a kind of peptide hormone, okay, na controller ng calcium at saka phosphate sa blood natin. So, kapag bumaba yung calcium level sa blood, automatic na magre-react yung mga parathyroid glands natin. So maglalabas sila ng PTH para itaas muli yung calcium level sa normal range. So ginagawa niya ito sa tatlong paraan. So sa mga bones, okay, sa kidneys at indirectly sa intestine. So when it comes to the bone, yung PTH ang nagsasabi sa mga osteocytes at saka yung mga osteoclasts natin na maglabas ng calcium at saka phosphate mula sa bone matrix papunta sa dugo. Kasi as what I have said noon sa skeletal system, calcium reservoir, DJ bone tissues tayo. So, ibig sabihin, pinapasip-sip niya yung calcium mula sa bone para itaas yung calcium sa blood. So, pero habang ginagawa ito, pinipigilan din niya yung activity ng osteoblast. So, if you would recall yung osteoblast tsaka osteoclast. Kasi ito yung mga cells na nagbubuo ng bagong bone cells natin. Kaya over time, kapag sobra yung PTH, pwedeng humina o maging weak or hindi, maging malambot, okay, yung mga bone tissues natin dahil nauubos yung calcium reservoir dito. Okay? Now, in terms of the kidney, may dalawang ginagawa yung PTH natin. Una, pinapababan nito yung paglabas ng calcium sa urine. Okay? Kaya mas maraming calcium yung nare-retain sa katawan natin. And then second one, pinapataas naman niya yung pag-excrete ng phosphate para hindi mag-overload sa bloodstream natin. At tinutulungan din ng PTH ang kidney na i-convert yung vitamin D sa pinaka-active na form nito, which is the calcitriol or the 1,25-dihydroxycholcalciferol. Okay? Ngayon, itong vitamin D na to, hindi pa active kapag galing sa pagkain as what I have always telling you. Okay? Hindi pa active kapag galing sa pagkain or sa skin. Okay? Mula sa sun. Dadaan muna ito sa liver and then pagkatapos sa kidney para maging active. Kapag naging active na ito na yung tutulong sa katawan para mas ma-absorb ang calcium sa bituka. Okay? And mas konti ngayon yung calcium na lumalabas sa urine natin. Kaya parehong PTH at saka vitamin D yung nagtutulungan hand in hand para masigurong sapat yung supply ng calcium sa katawan natin, sa bloodstream. Now, ang release ng PTH, okay, kung ano natin sensitive to the level of ionized calcium. So did you release iti PTH, very sensitive isuna, iti level iti ionized calcium iti blood. So kapag bumaba yung calcium, kapag bumaba ang calcium, agad na maglalabas ngayon ng PTH ang chief cells. Kasi as what I've said kanina, ang chief cell ang gumagawa ng PTH. Pero kapag bumalik na sa normal, okay, nagsoblige normal, digi calcium levelon, agi-stop maton, digi glandula, ti pa nag-produce iti hormone. Ito na yung tinatawag natin, another an example of a negative feedback loop mechanism. Okay? Ngayon, kapag ang diet ng hayop ay kulang sa calcium, okay, lalo na kung puro grain-based feeds yung pinapakain natin sa kanila at medyo mataas yung phosphorus, mapipilitan ngayon yung katawan na maglabas ng mas maraming PTH para lang mapanatiling normal yung calcium level sa blood. Ang problema, kapag tuloy-tuloy kasi ito, mauubos yung calcium sa bone. Okay, mauubos yung calcium reservoir sa bone tissues natin. Magiging weak na to, magiging marupok, magiging thin, okay? Or minsan nagiging deformed na din to. Okay? Ito na ngayon yung tinatawag natin